Amen. Praise God. Magandang umaga sa bawat isa. Marami pong salamat sa inyong pagdalo ngayong linggo ng umaga. Hallelujah. Ako po yan nagagalak na tayo ay magkakasama sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At anong tawag dito? Napakainit po, ano? Hindi na po kinakaya ng ating aircon. Amen. Pero yan po ay bagong linis ata, 2 weeks ago lang. Praise God. Ibig sabihin ay talagang mainit po ang panahon ngayon. At syempre, marami ang umaattend sa church. Praise God. Na-absorb natin yung yung tawag doon, yung heat, yung warm ng ating katawan. Nag-ano tayo, ano ba tawag doon? Exhale. Amen. Pero maraming salamat dahil nandito pa rin po kayo sa gawain ng ating Panginoon. Amen. At gusto ko rin po nga magpasalamat sa lahat ng nakibahagi sa prayer and fasting noong nakaraang Biyernes. Ang kinina natin, ang ating mga pinanalangin ay dininig at sinagot na ng Diyos. Ako po ay excited na makarinig ng mga powerful and wonderful testimony galing sa inyo, mga kapatid. Amen. Naniniwala ako na merong mga magte-testimony itong isang linggo na paparating, itong buwan, sa susunod na buwan, o bago matapos ang taon. Yes. I'm believing it, and I am claiming it, na sasabihin ninyo, answered prayer. Thank you, Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Okay, punta po tayo sa salita ng Diyos. Anong tawag dito? Tinatawanan ako ng mga disciples dito sa church sapagkat buong araw ay hindi nila ako kasama kahapon sapagkat kahapon lang po dumating ang mensahe na ito at ngayong umaga I am excited and I am nervous at the same time. Pero alam ko, tutulungan at sasamahan tayo ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Dalawang main text ang gagamitin natin ngayong umaga. Genesis chapter 2 at Exodus chapter 20. Amen? Kasabay ng ating prayer and fasting, noong nakaraang Biyernes ay ginunita dito sa Pilipinas ang Labor Day. May 1. Tama po ba? Yun ay holiday. Ang May 1 o Labor Day ay araw na inilalaan para bigyang pansin. Pagpasensya niyo po yung aking boses. Nakuha po ata ito ng prayer and fasting. Nasagad po ata yung boses ko, nagasgas. Pasensya na po. Mr. Jewel, lagaw pinapalalahan ng pastor. Ingatan mo yung boses mo. Amen. Ang May 1 o Labor Day ay araw na inilalaan para bigyang pansin, respetuhin, kilalanin, at pasalamatan ang pagpapagal sa pagtatrabaho ng mga manggagawa. Sila ay pinapasalamatan dahil ang kanilang pagtatrabaho ay malaking tulong sa ekonomiya ng isang bansa. Tulad halimbawa, yung ating mga factory workers. Halimbawa, factory ng sapatos. Sa bawat sapatos na natatapos at naibibenta, yun ay may kaakibat na tax. Tama po ba? At yung tax ang nagiging pondo ng pamahalaan. At dahil may pondo, may nakukulim pa, sorry sir, mali. May nagagamit ang ating mga pinuno para pampagawa ng mga infrastruktura, pampagawa ng mga kalsada, at tulong sa usaping medikal na mapapakinabangan ng buong bansa o ng bawat mamamayan sa isang bansa. Kaya ang Labor Day, mga kapatid, ay paggunita para pasalamatan ng mga manggagawa. Para bang sinasabi sa mga manggagawa, tuwing May 1, salamat sa inyong pagpapagal, ngayong araw, holiday, walang pasok, walang trabaho, pahinga muna kayo. Take a break, take a rest. Amen? Ngayon, kung bakit ito po ginawang introduction niyon, ay dahil may kinalaman ng aking pangangaral sa trabaho at pahinga. Prioridad at balanseng pamumuhay.
Tulungan tayo ng Panginoon ngayong umaga. Basahin natin ang ating main text, Genesis chapter 2 verses 1 to 4, tapos Exodus chapter 20 verses 8 to 11. Ganitong sabi, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ito ang kasaysayan tungkol sa langit at lupa. Sa araw na likhain ng Panginoong Diyos ang langit at lupa. Inulit ito, Exodus chapter 20 verses 8 hanggang 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Narinig niyo na po ba yung salitang Sabat? Upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw, o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't pinasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Tayo po'y manalangin, Church. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, Diyos, sa bilang ng mga mananampalataya na dinako mo sa lugar na ito, Panginoon, pamunahan, samahan, tulungan mo po kami, Panginoon, kasihan at iyong pahiran, Panginoon, ang aking labi, ang pangangaral ng iyong salita, tinig mo kanilang marinig, personal kang mangusap sa bawat isa, Panginoon Diyos, sa aming pag-uusapan, sa aming tatalakayin, Panginoon, sa mensahe na aming mapapakinggan. Maraming salamat, O Diyos, sa gagawin mo, Panginoon, ngayong umaga. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Can I ask you a question, mga kapatid? What is the day today? Sunday. Because today is Sunday, I want to preach about Sunday. Amen. Sunday. Linggo. Araw ng linggo. Amen. Sinek ko yung aking mga nakalipas na pangangaral. Pangalawa pa lang ata ito na isang salita lang ang pamagat, ang title. Yung una kong nagawang pangaral na isang pamagat lang ay yung insecurities. Amen? One word lang, insecurities. Ngayon naman, one word lang din, Sunday. Kaya, tingin ko ay matatandaan ninyo ito. Amen? Sunday. Una po natin pag-usapan, Sunday is Lord's Day. Amen. Sunday is Lord's Day. Ang araw ng linggo ay araw ng Panginoon. Amen. Binasa po natin kanina yung salitang Sabat. Ang Sabat po sa Bible ay ang ikapitong araw o last day of the week. Chinek ko po sa Google, iba-iba ang kinikilalang huling araw ng isang linggo. Sa ibang bansa, katulad halimbawa sa Europe, Middle East din ata, tapos China, ang kanilang last day of the week ay Sunday. Pero dito sa Pilipinas, ang ating last day of the week ay Saturday. At first day of the week ay Sunday. Ngayon, kung Sabado pa lang ang huling araw sa isang linggo, bakit hindi Sabado ang Lord's Day? Kasi binasa natin, ang Sabat ay ikapitong araw, at dito sa Pilipinas, Sabado ang ikapitong araw. Kaya dapat, Sabado ang araw ng Panginoon. Pero bakit ang first point ay Sunday is Lord's Day? Ang sagot po, mga kapatid, ay dahil tayong mga Kristiyano, kapag sinabing Kristiyano, sila po yung mga tumanggap, sumusunod kay Jesus Christ. Kaya nga Christ, Christian. Amen? Sunday, ang Lord's Day ng mga Kristiyano in honor of the resurrection of Jesus Christ. Di ba namatay ang Panginoon? Tama po ba? At nabuhay siyang muli.
Nabuhay ang Panginoon sa unang araw ng Sanlinggo. Diba? Na ating ginunita lang nung nakaraang buwan. Kaya may tinatawag na Easter Sunday. Amen? First day of the week, Matthew 28 verse 1. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubugang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo, unang araw, ang sabi, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. Ganito din po nakalagay sa Matthew chapter 16 verse 2, Luke chapter 24 verse 1, at John chapter 20 verse 1. Yun po ay mga gospel books. Ito po yung namatay at inilibing na si Jesus. Pinuntahan nila sa libingan. Pero pagdating nila, hindi na nila nakita ang Panginoon sa libingan kasi nabuhay na ang Panginoon. Nag-resurrect na si Jesus. Kailan nangyari? Sa unang araw ng Sanlinggo. Amen? On the first day of the week. At mula noon, pagtapos mag-resurrect ng Panginoon, sa unang araw ng Sanlinggo, ang naging araw ng Panginoon sa mga mananampalataya at mga alagad ay naging unang araw ng Sanlinggo, which is Sunday. At dito sa Pilipinas, ang unang araw ng Sanlinggo ay Linggo, Sunday. Kaya Sunday is Lord's Day. Sunday ang tinuturing natin na Sabbath Day. Amen? Actually, mga kapatid, ang totoo naman talaga, araw-araw naman dapat ay Lord's Day. Pero mas tinuon o mas binigyang pagkilala ng Sunday ang Lord's Day. Amen? Hallelujah. Anong araw po ulit ngayon? Sunday. So ngayong araw ay Lord's Day. Amen. Itong araw na ito ay araw ng Panginoon. At dahil Sunday ang Lord's Day, ibig sabihin, listen mga kapatid, dahil ngayon ay Sunday o Lord's Day, ang Sunday ay para sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Parang next week, Mother's Day. Inimita ko po lahat ng mga nanay. Sa lahat ng mga kabataan narito, yung mga nanay ninyo, pwede nyo isama sa church next Sunday. Amen? Mother's Day, araw ng mga nanay, o araw para sa mga nanay. Sa araw na yon, ang mga nanay ang bida. Sila ang pinaparangalan, sila ang binabate, sila ang pinapasalamatan, sila ang pinupuntahan. Sa Father's Day naman, amen, sa month of June, araw ng mga tatay, o araw para sa mga tatay. Ang mga tatay naman ang bida, sila ang pinaparangalan, sila ang binabati, sila ang pinapasalamatan, sila ang pinupuntahan. Mga kapatid, ganun din ang Sunday, Lord's Day, araw ng Panginoon at araw para sa Panginoon. Kaya ibig sabihin, ang Sunday ay dapat inilalaan para sa Panginoon. Amen. Kahapon lang po itong mensahe na ito. Lord, sabi ko, bigyan mo ko ng preaching na parang medyo kakaiba naman. Talagang doon ako sa taas. Between me and God, Lord, give me preaching. Parang medyo sa pandinig. Salamat sa Panginoon, tinugon ng Panginoon. Habang ginagawa ko ito, Lord, salamat. Kailangan ito marinig ng mga mananampalataya sa Padre's House, Pateros. Actually, hindi nga lang mga mananampalataya, kundi pati mga hindi mananampalataya. Amen. Amen. Balikan natin yung ating main text, Exodus chapter 20 verse 10. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Amen? Sabi sa New Living Translation, but the seventh day is a Sabbath day of rest dedicated to the Lord your God. Yung word na dedicated to the Lord your God, sabi sa Contemporary English Version, but the seventh day of each week belongs to me, your God. Amen. Belongs to me, your God, sabi ng Diyos. Amen? Nabanggit na natin kanina, Sunday, ang Sabbath day nating mga mananampalataya. Kaya ang Sabbath na Sunday ay dapat para sa Panginoon. Mga kapatid, ang Sunday, tingin lahat sa atin, ang Sunday ay pagmamay-ari ng Panginoon. Amen. Belongs to me, your God.
Tama po ba? Ano po ba ibig sabihin nito? Amen? Hallelujah! Sa araw, tapos tingnan niyo po ang sabi, amen, pakibalik po sa Tagalog, sa araw na iyan, ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Sa araw na yan, huwag kang magtatrabaho. Kaya ang araw ng linggo ay hindi araw ng pagtatrabaho. Lahat nasa Bible. Kang gagawa. Hindi yan work day. That day is mine, says the Lord. Amen? Hindi lang po yun mga kapatid. Sa araw na yan, araw ng linggo, huwag kang magkakaroon ng ibang lakad. Kaya ang Sunday, amen, mga kapatid. Bakbata to, masarap. Ang Sunday ay hindi mall day. Ang Sunday ay hindi gala day. Ang Sunday ay hindi outing day. Ang Sunday ay hindi party day. Ang Sunday, amen, ay hindi hilata day. Sunday. Amen. Ang Sunday ay hindi movie day. Amen. Panood ka. Ang Sunday ay hindi linis day. At sinabi na nila Nanay Rebecca Pangkole, Sunday ay hindi kapatid. Diba, may mga mananampalataya, sis, di po kayo nakatin ng Sunday. Gusto po din siya natambang ang daming labahan. So, Sunday is wash day, laba day. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, Sunday is Lord's Day. Amen. Lahat may reference sa Bible. At sabi ng Panginoon, it belongs to me. Amen. Parang sinasabi ng Panginoon sa lahat, anak, yung araw na yan, para lang sa akin yan. Amen. Para lang sa akin yan. Amen. Amen. Dapat nakatalaga sa akin yung araw na yan. Wala kang ibang gagawin. Pupuntahan mo lang ako. Amen. Amen. Sunday, mga kapatid, ang araw na nagkakatipon ang mga mananampalataya sa church para purihin ang Panginoon, para parangalan ng Panginoon, amen, para sambahin ang Panginoon, para luwalhatiin ang Panginoon, para paglingkuran ng Panginoon. Amen. Yun po mga kapatid, ang araw talaga ng linggo. Sunday. Acts chapter 20 verse 7, at ang unang araw ng Sanlinggo nang kami nagkakapisan upang pagputol-putulin ng tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila. Okay, hindi po yan birthday party. Kasi may nabasa kayo, pagputol-putol ng tinapay, tasty yan, tasty. Amen, hindi po yan tasty. Amen. Hallelujah. Yan po ay isang gathering, church service setting. Naalala niyo po, pag communion, diba, although nakaputol-putol lang dati kasi talagang literal pinuputol nila yung tinapay pag sila nagsasama-sama. Okay, sa iba. Amen? Yung pagputol-putol ng tinapay ay pag-alala sa Panginoon. Amen? Sama-sama sila nagpuputol-putol ng tinapay, sama-sama nilang inaalala ang Panginoon. Tapos, nangaral si Pablo. Kaya yan po ay isang church service. Amen? Kailan nila ginawa? Unang araw ng Sanlinggo. Sunday. Kaya Sunday is the day for the Lord. Sunday is worship day. Sunday is church day. Amen. Anong araw ngayon? Sunday. Kaya ibig sabihin, kung ikaw ay nasa church ngayong Sunday para sumamba sa Panginoon, tama ang ginagawa mo. Amen. Amen. Yun ang sinasabi ng Bible. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. At hindi lang po nagtatapos sa pagtanong sa church, kundi may sinabi pa, Exodus chapter 20 verse 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat,
sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae. Mga kapatid, anong sinasabi sa atin ng talatang ito? Amen? Hallelujah! Mga kapatid, kapag Sunday, huwag lang ikaw ang magsimba, isama mo ang pamilya mo. Amen. Oh. Each member of the family, walang magtatrabaho, walang papasok. Lahat tayo, pupunta sa church. Amen. Amen? Kaya isama mong magulang mo. Sama mong mga anak mo. Amen po ba? Pero pastor, okay, alam ko. Amen? Pero mga kapatid, amen? Nananalangin tayo para sa kanila. Ngayon, nung ipinapanalangin mo, hakbangan mo. Unti-unti, kung silang pagsawaan, lagi kang mag-invite lang. Ma, Sunday ngayon, atin ako sa church. Sama ka. With a smile. Sama ka. Hindi yung sama ka. Hindi talaga sasama yun, di ba? Ayaw, sama ka. Para makita mo yung ginagawa sa church. Para makarinig ka rin ng word of God. Ika pa, ma. Sakto sa kalagayan natin ngayon, kailangan natin mag-church. Amen po ba? Amen. Alam niyo mga kapatid, napakagandang pagmasdan kapag kompleto kayong pamilya na nagpupuri, sumasamba, naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya natutuwa ako kapag may pamilyang pumapasok sa church. Praise God, dahil iyon naman ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Hindi lang isa, hindi lang individual, kundi buong pamilya nyo ay maligtas. Amen po ba? Hallelujah. Angkinin mo yan kapatid, kalooban ng Panginoon yan. At ikaapat, sa first point, amen, hallelujah, Sunday is a holy day. Sunday is a holy day. Sacred. Genesis chapter 2 verse 3, at pinaspasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal. Exodus 20 verse 8 at 11, alalahanin mong araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Kaya pinaspasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ang Panginoon ay banal. At dahil ang Panginoon ay banal, ang linggo ay banal na araw sa Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng gagawin natin sa araw ng linggo ay konektado o may connection sa kabanalan ng Diyos. Amen? Hallelujah! Anong ibig sabihin ng banal o kabanalan? Paghiwalay sa kasalanan. Paghiwalay sa mga bagay na makakapagparumi sa iyo. Paghiwalay sa mga bagay na hindi sa Diyos. Paghiwalay sa mga bagay na hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Kaya yung dumalo tayo sa church, banal sa Panginoon. Yung nagpuri tayo kanina sa Panginoon, banal sa Panginoon. Yung nanalangin tayo sa Panginoon, banal sa Panginoon. Yung nag-ikapot, nagbigay tayo sa Panginoon, banal sa Panginoon. Yung pagkikinig at pagtanggap natin ng salita ng Panginoon, banal sa Panginoon. Pero kung hindi tayo dumadalo ng Sunday, banal ba yun sa Panginoon? You see? You see? Yung paglalaban ng Sunday, banal ba yun sa Panginoon? Banal to, banal. Amen? Kinakausap ang Panginoon ngayong umaga. Yung paglilinis ng Sunday, this is holy. Yung pagtatrabaho, this is holy. Yung pagtitinda, this is holy. At lalo na mga kapatid, alam niyo, nakakalungkot. Tama ba? Kung kailan araw ng linggo, marami nagiinuman. Am I right? Yes. Or am I wrong? Yes. Kami nakatira pa sa Mandaluyong, amen, binata pa ako. Sabi ko nga sa inyo, nakatira kami doon sa isang malaking squatters area, amen. Kapag Sunday, uuwi ako galing church, kabila ang madadaanan kong nag-video okay at nag-iinuman araw ng linggo. Amen? At hindi lang ito nagtatapos mga kapatid. Alam niyo yung mas nakakalungkot at mas nakakabahala, mas nakakaawa.
Bigay lahat sa akin. Yung mga tao, na pagtapos nilang magsimba, magiinuman. Pero maganap. Amen. Amen. Pero maganap. Amen. Kasi, di ba? Sa malaking relihiyon, di ba? Pagtapos ng mga yan, lalo na kung may birthday, lalo na kung may binyag, lahat nasa church. Pagkatapos, di ba, sa simbahan, uwian na, okay, di ba? Inuman na. Mga kapatid, it is holy to the Lord. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, dahil ang ginagawa nila ay hindi sa Diyos, hindi konektado sa pagiging banal ng Panginoon, hindi natutuwa ang Panginoon. Yung araw, listen, biruin niyo mga kapatid, yung araw na pangkaraniwan lang sa atin, di ba minsan yung Sunday pangkaraniwan lang, ay napakahalaga pala sa Panginoon. Yung araw na simple lang ang pagtingin mo, Sunday, normal day, yung araw na simple lang ang pagtingin mo, ay banal pala sa Panginoon. Amen. Sunday is holy to the Lord. Therefore, we should make it holy. Ang Sunday ay banal sa Panginoon. Amen. Kaya dapat, amen, magpakabanal. Magpaging banal tayo paglinggo. Amen? Yung linisin talaga ang ating sarili, ang ating puso sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Alam niyo mga kapatid, yung sacred, sinasabi ng Panginoon, di ba? Alam niyo yung sagrado, pag sinabing sagrado, hindi mo yan pwedeng gamitin kung saan-saan. Uy, bakit mo ginagamit yan? Sagrado yan! Para lang yan dyan, on a certain purpose, di ba? Hindi mo pwedeng gamitin yan kung saan-saan. Ngayon, pinag-aaralan natin, ang araw ay banal, sagrado. Hindi mo pwedeng gamitin din kung saan-saan. Para lang sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya ngayong umaga mga kapatid, first point, Sunday is Lord's Day. Itatak mo yan sa iyong puso at isipan. Amen? Hallelujah. Pangalawa, Sunday is trusting day. Sunday is trusting day. Amen? Ang araw ng linggo ay araw ng pagtitiwala sa Panginoon. Genesis chapter 2 verse 2, ng ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Pastor, napapagod din pala ang Diyos. Kasi ang sabi, nagpahinga siya. Mga kapatid, nais ko pong linawin ngayong umaga na hindi napapagod ang Diyos. Hindi po yan yung pahinga dahil napagod. Amen? Ang pahinga o rest na sinabi sa talata na yan ay galing sa Hebrew word na Shabbat. Na ang ibig sabihin ay to cease or stop. Sa Tagalog ay tumigil o huminto. Tumigil ng Diyos sa paggawa because He saw all was very good. Nakita na ni kanyang nilikha, kompleto na, wala nang kulang. Napakabuti kaya siya'y tumigil. Amen? Kaya kung babasahin natin yan ayon sa talagang kahulugan ng pahinga na ang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at tumigil siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. May pinapahiwatig, may pinaparating ang Diyos para sa atin sa talata na yan. Ano po yung pastor? Pakinggan mo ito kapatid ko sa Panginoon. Ang Diyos ay nagbibigay dito ng halimbawa sa atin para sundin natin. Ang Diyos ay naglalagay dito ng pamantayan para gawin natin. Amen? Ano yun, pastor? Kung ang Diyos ay nagpahinga, sino ka para hindi magpahinga? Kung ang Diyos ay huminto sa paggawa, sino tayo para hindi huminto sa paggawa? Amen po ba? Eh, paano ba naman kasi, pastor? Ang daming bayarin, ang daming gastos, tapos tumakas pa ang bill ng kuryente. Kaya kailangan kong pumasok ng Sunday, kailangan kong mag-part-time ng Sunday, kailangan kong mag-extra ng Sunday, kailangan kong sagarin ang trabaho hanggang Sunday. Kaya kung hindi ko gagawin yun, paano na lang kami? Mga kapatid, diyan papasok ang pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Sino nagtitiwala sa Panginoon? Gusto mo makita ang kamay?
Alam niyo mga kapatid, pakinggan mo ito, yung mga taong totoong nagtitiwala sa Panginoon ay yung mga taong hindi nagtatrabaho ng linggo. Amen. At nasa loob sila ng church kapag Sunday. Yes, you heard it right. Yun yung mga taong talagang nagtitiwala sa Panginoon. Gaya ng nabanggit ko kanina, hindi napapagod ang Diyos. Wala po sa bukabularyo ng Diyos ang salitang pagod. Amen. Isaiah 40 verse 28. Hindi mo ba nalalaman? Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng mga dulo ng lupa, hindi siya nangihina o napapagod man. Walang makatatarok ng kanyang kaunawaan. Kaya ngayong umaga, kung hindi mo pa alam, ngayon alam mo na. Na hindi nangihina at napapagod ang Diyos na buhay sa langit. Mga kapatid, ang magandang balita ngayong umaga, ang Diyos ay hindi natin kagaya na nangihina. Ang Diyos ay hindi natin kagaya na napapagod. Ang Diyos ay hindi natin kagaya na tumatanda. Pasintabi po, no offense sa mga nagkakaedad. Amen. Pero tama po ba kapag tumatanda? Amen. Yung umakyat ng sagdan, hinihingal ka na. Amen. Ang kapatid, ang magandang balita ngayong umaga, ang Diyos hindi tumatanda. Amen. Kung kanyang hinati yung dagat na pula sa panahon ni Moses, kung uulitin niya yung ngayon, kaya niya pa rin gawin yun hanggang ngayon. Amen. Amen. Hallelujah. At kung hindi napapagod ang Diyos, ibig sabihin, lagi siyang gumagawa. Amen. Ibig sabihin, lagi siyang kumikilos. Ibig sabihin, lagi siyang nagtatrabaho. Amen. Kung naalala nyo, yung testimony, amen, ni Sister Jewel, nung nakaraang Thursday, paboritong tugtugin ngayon ng kanyang mister, yung kantang Waymaker. Amen. Narinig ko ito nung during pandemic. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Ikaw yun, Panginoon. Amen. Tapos yung sinabi sa lyrics sa bridge, amen. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Totoo yan mga kapatid. Hindi natin kita ang Diyos. O paminsan, hindi natin nakikita na gumagawa ang Diyos. May mga panahon na hindi mo rin maramdaman ang Diyos. O may mga oras na hindi mo maramdaman kung talaga bang nakikita ng Diyos ang kalagayan mo. Pero mga kapatid, hindi mo man siya makita, hindi mo man maramdaman ang kanyang ginagawa, pero hindi ibig sabihin nun na wala siyang ginagawa. Amen. Amen. Hallelujah. Tulad ng sinasabi sa ating kanta, He never stop. He never stop working. Hindi tumitigil ang Diyos sa paggawa para sa buhay mo. Amen. Amen. Hindi tumitigil ang Diyos sa paggawa dahil hindi napapagod ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. Amen. Maging sa oras na ito na nakaupo ka dyan sa iyong upuan, may ginagawa ang Diyos. Amen. Amen. May ginagawa ang Diyos kahit nagpapahinga ka. May ginagawa ang Diyos habang nakapahinga ka. Amen. Hallelujah. Kaya napakalakas na dahilan nito para magtiwala tayo sa Kanya. Amen. Hallelujah. Parang ganito yung sinasabi ng Panginoon sa bawat isa. Anak, ginawa mo na ang bahagi mo. Nagtrabaho ka na ng Lunes hanggang Biyernes o Sabado. Pagdating ng Linggo, take a break. Amen. Take a rest. Amen. Mag-pause ka muna. Relax. Magpahinga ka. Pumunta ka sa church. Makipag-fellowship ka sa mga kapatiran. Sambahin mo ako at makinig ka ng pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil sabi ng Panginoon, sagot kita. Amen. I got you. I got this. Trust me. Give it to me. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yun yun. Take a rest. I got this. Jeremiah 32:17. Amen. Hallelujah. Hihingal ako. Panginoong Diyos. Amen. Ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa. Ay, hindi ko nalagay, sorry.
Sa pamamagitan, mga hinabol ko lang po ito na verse, sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, walang bagay na napakahirap sa iyo. Walang bagay na napakahirap sa Diyos. Amen. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga talagang nagtitiwala sa Panginoon, makikita nyo sila sa loob ng church kapag Sunday. Hindi sila nagtatrabaho ng Sunday. Hindi sila nagbubukas ng tindahan ng Sunday. Tama ba? Sunday pa naman daw ang pinakamalakas na benta. Pinakamalakas na kita sa negosyo. Pero kaya nilang hindi magbukas dahil nagtitiwala sila sa Panginoon. Na yung kita, yung kikitain o yung magiging benta nila ng linggo ay kayang ibigay ng Panginoon simula Lunes hanggang Sabado. Did you get it? Amen? Pero alam niyo mga kapatid, yung mga pwede namang mag-rest din ng Sunday pero pumapasok pa rin, pero nagtatrabaho pa rin, wala yung tiwala sa Panginoon. Diba? Sayang kasi pastor, income ito. Dito kasi malakas ang kita. Kaya alam nyo nangyayari mga kapatid, pansinin nyo, pag gano'n, yung pananaw, yan ay paraan mo na, hindi na paraan ng Diyos. Amen. Di ba? Kasi nakikita mo, ito kasi malakas yung benta eh. Amen? At kung paraan mo na nasusunod, ibig sabihin, wala ka talagang tiwala sa Panginoon. Paraan mo na nasusunod, di ba? Lord, my will, not your will. My way, not your way. My thoughts, not your thoughts. Amen? Hallelujah. At kung hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, pakinggan nyo ito mga kapatid, kung hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, paano ka tutulungan ng Panginoon? Hindi ka nga nagtitiwala sa Kanya eh. Paano Kanya matutulungan? Amen po ba? Amen? Paano kikilos ang Panginoon sa sitwasyon mo? Hindi ka nga nagtitiwala sa Kanya, sa Kanyang paraan, sa Kanyang salita. Kaya sabi ng Bible, Proverbs 3:5, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Amen po ba? At huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Kasama ng buong puso na pagtitiwala sa Panginoon, ay yung kaya mong isang tabi ang trabaho at negosyo para makadalo sa gawain ng Panginoon. Trust. Panginoon, dadalo ako ngayong linggo. At alam niyo pa mga kapatid, yung mga dumalo na ng linggo, tapos bumabalik pa ng Huwebes, yun talaga yung mga talaga nagtitiwala sa Panginoon. Kasi meron dito mga kapatid, kaya nilang mag-day off. Amen. Pag Thursday, kaya nilang mag-half day pag Thursday. Para sa pastor? Para makadalo sa midweek service. Praise God! Sabi ko, ito yung mga nagtitiwala talaga sa Panginoon. Diba? Pwedeng yung araw na yung oras na yun, may kikitain sila, pero hindi. Aatin ako dahil may tiwala ako sa Panginoon. Amen? Hindi sila nagtitiwala sa sarili nilang pangunawa at kakayahan. Oo! Yes, pagpapalain tayo sa trabaho. Yes, pagpapalain tayo sa negosyo. Pero mga kapatid, alam nyo, mas pagpapalain tayo ng Panginoon. Mas kaya tayong pagpalain ng Panginoon. Amen. Kaya mas magtiwala tayo sa Panginoon kaysa sa ating mga trabaho at negosyo. At isa pa mga kapatid, itong usapin ng pahinga o rest ay pagpapakita na talagang napakabuti ng Panginoon. Paano ko nasabi? Amen? Kasi mga kapatid, hindi sinabi ng Panginoon na buong linggo tayo magtrabaho. 7 araw tayo magtrabaho. Walang magpapahinga! Sabi ng Panginoon, ano? Bawal magpahinga! Hindi ganon, di ba? Tama mo ba? Nabasa natin, 6 na araw magtatrabaho at kung ika-7 araw ay pahinga. Naglagay ang Diyos ng araw ng pamamahinga. Kasi alam ng Diyos tao tayo. Alam ng Diyos na hindi natin kakayanin. Alam ng Diyos na pwede tayong bumigay. Alam ng Diyos na nangihina din tayo. Amen po ba? Kaya hindi tayo pinagpapahinga ng Panginoon para malugi tayo. Amen po ba? Napagpahinga ka, si Lord talaga, ayaw talaga nito kung bumenta ngayon. Hindi ka
Hindi ka pinagpapahinga ng Panginoon para malugi ka o para maghirap ka, kundi pinagpapahinga ka tayo ng Panginoon dahil nagpamalasakit pa nga siya sa atin. Kaya yung naglagay ang Panginoon ng araw ng pamamahinga, listen, yung naglagay ang Panginoon ng araw ng pamamahinga, para bang sinabi ng Panginoon sa iyo, anak, magpahinga ka, deserve mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, deserve mo magpahinga. Tapos sabihin mo rin, share mo naman. Pausap ko ah. Kaya tayo niya, pala tumatapos yung third point. Pag-sign language na lang. May hindi pa po ako nalagay na verse. Amen. Mark 2:27. Pasensya na po. May dalawang verse ako hinabol kanina, nakalimutan ko. At sinabi niya sa kanila, ulitin ko na lang, ang Sabat ay ginawa para sa tao. At hindi ang tao para sa Sabat. Ginawa ang Sabat para sa tao. Anong Sabat? Araw ng pamamahinga. Kaya ginawa ang pahinga para sa tao. Kaya magpahinga ka. Ang sabi ko, magpahinga ka. Amen. Lalo na yung araw ng linggo. Magpahinga ka dito sa church. Amen. Kaya magtiwala ka sa Panginoon. Hindi nagkakamali ang Panginoon nang gawin niya ng ikapitong araw ay araw ng pamamahinga, araw ng Panginoon, araw para sa Panginoon. First point, Sunday is Lord's Day. Pero second point, may mas malalim pa pala. Sunday is trusting day. I will attend church today because I am trusting my God. Amen. Tsaka ano yung trabaho? Bukas na lang yan. Amen po ba? Amen. Yun yung Sunday. Amen. Ang araw ng linggo ay araw ng pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Ikatlo, Sunday. Pangatlo, panghuli, Sunday is blessing day. Sunday is blessing day. Ang araw ng linggo ay araw ng pagpapala. O araw na pinagpala. Genesis chapter 2 verse 3. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal. Sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ang gusto ko pong makita natin dyan ay unang phrase, binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw. O pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw. Alam niyo mga kapatid, tingnan niyo ito, kahapon ko lang din ito, napansin, nga no, kapag binalikan niyo yung 6 na araw, walang sinabi ang Bible na binasbasa ng unang araw. Walang sinabi ang Bible na binasbasa ng ikalawang araw, ikatlong araw, ika-4 na araw, ika-5 araw, ika-6 na araw. Amen? Ang sabi ng Bible, nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng umaga ng unang araw. Nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng umaga ng ikalawang araw. Nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng umaga ng ikatlong araw. Puro ganun lang. Pero walang sinabi na pinasbasan. Okay, i-check nyo yung Bible nyo. Amen? Mamaya, pag-uwi, o kaya dito, pag may Bible, check mo na ngayon. Ang binasbasan ng Diyos, ang pinagpala ng Diyos ay ang ikapitong araw. Kaya nung sabi ginagawa ko, grabe, talagang may malalim, di ba? Na gustong iparating ang Diyos sa atin kapag Sunday. Amen? Inulit yun sa Exodus chapter 20 verse 11. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ano pong pinapakita ng Diyos dito? Sa loob ng 7 araw, ang ikapitong araw, yung araw na nagpahinga ang Diyos, yung araw ng Panginoon, yung araw na para sa Panginoon, ang araw na pinagpala. O pwede nating sabihin, pakinggan mo ito mga kapatid, mahalaga ito. Pwede nating sabihin ang araw ng linggo, ang pinagpala sa lahat ng mga araw. 7 days a week. Yung araw ng linggo, amen, ang pinagpala sa lahat ng araw. Para bang ganito yung mga kapatid, sa lahat ng araw, inangat yung Sunday. Diba, may araw? Nakaangat yung Sunday. Angat siya doon sa iba pang mga araw. Kasi yun yung araw na pinasbasan at pinagpala ng Panginoon. Oh, come on, church. Amen. Amen po ba? Kasi yun ang araw ng Panginoon. Lord's Day. Kaya alam nyo mga kapatid,
Hindi man literal na araw ng linggo o eksaktong linggo ka makakaranas ng pagpapala ng Panginoon. But listen to this, mga kapatid. May kinalaman ang araw ng linggo para pagpalain tayo ng Panginoon. Ikot mo yun. May kinalaman ang linggo para pagpalain tayo ng Panginoon. Sa paanong paraan? Una, 1 Samuel 2:30. Kaya ipinahahayag ng Panginoong Diyos ng Israel, ang mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalan. At ang mga humahamak sa akin ay mawawala ng kabuluhan. Sa English, those who honor me, I will honor. Amen? Those who honor me, I will honor. Tuturin yun pagdating sa araw ng Panginoon. Those who honor the Lord's day, I will honor them, sabi ng Diyos. Yung mga nagpaparangal sa akin kapag Sunday, kapag araw ng Panginoon, pararangalan ko rin sila. Kasi araw ng Panginoon yung ino-honor natin, parang ino-honor na rin natin ang Panginoon. Amen? Parang birthday mo. Yung mga taong naalala yung birthday mo, pumunta sila sa bahay mo, naglaan sila ng oras para sa'yo, di ba natutuwa ka? Grabe, pinuntahan mo. Sakto, wala pa naman akong handa. Di ba? Natutuwa ka kasi birthday mo, araw mo. Di ba? Mga kapatid, at dahil natuwa ka, amen, binati ako nito ng birthday ko, babatiin ko rin siya kapag birthday niya. Aminin nyo, minsan may gano'n, hindi ako binati niya ng birthday ko, bakit ko siya babatiin? Pero hindi ba, binati ako ng birthday ko, pag birthday nito, gagantihan ko rin siya. I will greet him or her happy birthday. Mga kapatid, parang ganun din sa Panginoon. Sunday, araw ng Panginoon, iginalang mo, pumunta ka sa church, natutuwa ang Panginoon. Sabi ko, natutuwa ang Panginoon. Amen. Kayo nagkatipon-tipon, nagkasama-sama tayo ngayong araw ng linggo, natutuwa ang Diyos sa langit. Amen. Kilala niya yung mga tao ngayon na nasa loob ng church. At alam niya yung mga tao na wala ngayon sa church. At dahil natutuwa ang Panginoon, kung anong ginawa mo sa Kanya, yun ang gagawin na sa'yo. Those who honor me, I will honor. Kaya mga kapatid, pakinggan mo ito. Ay, napagsalita. Kung wala kang oras sa Panginoon, wala kang pakialam sa gawain, baliwala sa iyo ang Sunday, ang araw ng Panginoon, I'm sorry. But do not expect that God will bless you. Do not expect that God will answer your prayer. Hindi mo siya ino-honor. Amen po ba? Kasi binigay na sa atin ng Panginoon yung 6 na araw para magtrabaho. Tama po ba? Tapos yung isang araw, nanakawin mo ba? Kukunin mo ba? Nakukuha niyo po mga kapatid? Amen. Di ba paano matutuwa ang Panginoon? Dapat yung araw ay para sa akin na. Pero trabaho ka pa rin. Naglinis ka pa rin. Nagtaba ka pa rin. At nagsampay pa. Ganon din ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Seek God first. What is the first day of the week? Sunday. So if we seek God on Sunday, or if we seek God every Sunday, then all these things shall be added unto you. Halinaw po ang Bible? Ano yung all these things dyan? Yan po yung mga pangunahing pangangailangan natin sa context, pagkain, inumin, damit. Amen? Pero syempre sa panahon natin, napakaraming mga pangangailangan, lalo na pera. Paano ka bibigyan ng Panginoon ng pera kung hindi mo siya inuuna? All these things dyan, needs yan, needs. All your needs shall be added. Pero yung mga kapatid, idadagdag na lang ng Panginoon. Added. Amen? Hallelujah. Ito rin po yung context ng do not worry. Alam niyo po yung do not worry?
Yan din po yung context niyan. Pag inangat nyo lang ng Matthew 6:24, kaya huwag kayong mabalisa. Yun yun. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, pagpapala talagang dumalo sa church. Kasi kapag nasa bahay ka, kung ano-ano naiisip mo, ang daming gumugulo sa isipan mo. Ano ba yung bayan? Mamaya, kung gano'n ka na. Wala na. Inakay eh. Nag-pass out na. Yung mga iniisip na yun, nagbibigay ng pag-aalala sa'yo. Tama po ba? At dahil nag-aalala ka, hindi ka mapalagay, walang kapayapaan sa isip. Di ba? Bato, manda bukas, hindi na kami na naman gagasit mo. Magkakatapusan na naman. Darating na naman si Judith. Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, kapag inuna mo ang Panginoon, narito ka sa church, kanina nanalangin tayo, kanina nagpupuri tayo, at ngayon nakikinig ka ng salita ng Panginoon, di ba mga kapatid, napapanaas tayo? Amen. Sa pagpuri, let faith arise. Lord, palakasin mo pa kung pananampalataya namin. Amen? Yung iba nga sa inyo mga kapatid, dito sa church nagkakaroon ng kapayapaan. Amen. Paano mo nasabi, Pastor? Kasi kapag nangangaral na ako, nakakatulog na kayo. Pero hindi mo yung magawa sa bahay. Kaya hindi mo yung sa bahay, hindi mo makatulog. Pero pag nasa church ka, di ba? Intro pa lang ni Pastor. Okay, first point. Okay, second point. Okay, hindi nakatulog ka. May kapayapaan. No? Blessing ang church. Huwag ako, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Palagpakan natin ang Panginoon. Diba? Sa church ka nakakatulog, pero sa ba? Grabe. Pero mga kapatid, sa church, di ba? Amen. Sa bahay, di ba? Ang init, walang aircon sa church, may aircon. Kung doon ako matutulog. Yung pangangaral ni Pastor, ginagawa niyo pang hele. Sabihin yung walang blessing ng church, walang blessing ng Panginoon kapag inuuna mo siya, di ba? Kaya mga kapatid, kapag nawala ka sa araw, listen, kapag nawala ka sa araw na pinagpala ng Panginoon, paano ka makakaranas at makakatanggap ng pagpapala ng Panginoon? Sunday is a blessed day. Amen. Ikalawa mga kapatid, amen. Pagbigyan niyo po ako, amen, hanggang alas 3 lang po ito. Nagiging pagpapala ang araw ng Panginoon sa atin dahil nililinya natin ang buhay natin sa disenyo ng Panginoon. Disenyo. Diba? Ang disenyo ng Panginoon, 6 na araw ng pagtatrabaho, 1 araw para sa Kanya. Amen? Pero sa ating church, di ba, may Thursday. Pero yun naman kasi ay gabi. Hindi naman umaga. Ang trabaho sa umaga. Tama po ba? Alam niyo mga kapatid, yung wala sa ayos ang buhay o wala sa ayos ang takbo ng buhay, para bang diskaril, yun ay pwedeng may kinalaman sa Lord's Day. Ang trabaho at pahinga, pakinggan niyo po ito, ay parehong disenyo at kalooban ng Diyos. Ang trabaho at pahinga, pareho. Disenyo at kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ang Diyos, pansinin niyo, ang Diyos, siya ay parehong gumawa at nagpahinga. 6 days, gumawa ang Diyos, but on the 7th day, He rested. Amen? Hallelujah. Kaya hindi po sumpa ang trabaho o magtrabaho. Sabi ko, hindi po sumpa ang trabaho o magtrabaho. Amen. Nang likay ng Diyos ang tao, pag binasa niyo pong Bible, ang Diyos ay nagbigay ng trabaho sa tao. Kaya dahil ano yun? Ang alagaan ng hardin ng Eden. Kahit balikan niyo po ang Genesis chapter 2. Ngayon, amen, paano nagiging sumpa ang trabaho? Nagiging sumpa ang trabaho kapag puro ka na lang trabaho at wala nang pahinga. Kasi niyo, di ba? Hindi yun ang design ng Panginoon. Kaya nagugulo ka. Kaya wala sa ayos ang takbo ng iyong buhay. 7 days a week, may trabaho ka. Kaya may tinatawag na burnout. May mga tao kasi napapatay ng sarili kakatrabaho. Tama po ba? Oo, nagkapera ka nga. Nakabuso naman ang katawan mo. Oo, nagkapera ka nga. Nagkasakit ka naman. Oo, nagkapera ka nga. Nawalan ka naman ng oras sa pamilya mo. Oo, nagkapera ka nga. Nalayo ka naman sa Panginoon. Yun ba ang design? Yun ba ang will ng Diyos?
Amen? Sabi ng Mark 8:36-37, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? May maibabayad pa siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Amen? Kaya mga kapatid, huwag mong patayin ang iyong sarili sa kakatrabaho. Amen? Yung nabubuhay ka na lang para magtrabaho ng magtrabaho, masasabi mo bang pagpapala yun? Trabaho, 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 trabaho. Amen? Alam niyo mga kapatid, listen, alam niyo mga kapatid, kahit 5 araw lang trabaho mo, kaya mapagpalain ng Panginoon. Pero nga dito, 4 na araw lang daw trabaho niya. Pero sabi niya, Pastor, okay po, ang trabaho, 4 po, praise God. Diba? Ano po ba sa inyo dito? 1 araw lang trabaho? Pero 1 million a day? Pasok mo naman ako! Ngayon, kabaliktaran mga kapatid, hindi naman pwedeng puro pahinga lang. Ang sabi ko, hindi naman pwedeng puro pahinga lang. At wala kang trabaho. Mahiya ka naman. Exempted natin yung mga senior. Exempted po kayo, mga nanay. I understand, I understood. Pero kung hindi pa senior at meron kang pamilya, tapos walang trabaho o ayaw magtrabaho, ang gusto lang magpahinga, katamaran yan. Di ba? Pastor, sabi, huwag daw magtrabaho, kasi tingnan mo ko 7 days a week, walang trabaho. Mga kapatid, ang katamaran, hindi rin kalooban ng Panginoon. 1 Thessalonians 3:10, verse 12, nang kasama niyo pa kami, sinabi namin sa inyo na huwag pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Kaya mga magulang, kapag ang anak nyo ayaw magtrabaho, sabi ng Bible, huwag daw pakainin. Amen. Bible, hindi ako nagsabi. Kasi kapag wala silang trabaho, pinapakain mo silang pinapakain, tinutulungan mo pa silang maging batugan. Totoo yun. Sabi ko, totoo yun. At sinong naghirapan? Siya at ikaw. Kaya magtrabaho. Kaya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit namin inutusan ng mga tao ito na maghanap buhay. Ang pinapakita po sa atin ito ay pagkakaroon ng balansing pamumuhay. Magtatrabaho, listen po, listen. Magtatrabaho, pero palaging may oras sa Panginoon. That's the balanced life. Balancing pamumuhay. Naunawaan niyo po? If me, kapag ginawa mo yun, nililinya mo ang iyong buhay sa disenyo ng Diyos. Amen? At kapag nakalinya ang buhay natin sa disenyo at kalooban ng Panginoon, nagiging maayos ang takbo ng ating buhay. Kasi hindi ka lang puro trabaho, may oras ka sa Panginoon na siyang totoong nagbibigay ng mga pagpapala. Amen po ba? Amen? Okay, ito isa pa. Mahalaga ito. Para hindi na po kayo magtanong mamaya, Pastor, paano ko ang day off ko ay Tuesday, Wednesday, Monday? Okay lang ba yun? Pero may pasok po ako ng Sunday. Ang sagot ko po ay hindi po okay yun. Kasi first point, Sunday is Lord's Day, not Tuesday. Not Wednesday, not Friday, not Monday. Naunawain niyo po ba mga kapatid? Kaya ang first point, Sunday is Lord's Day, not Tuesday. Yes, may day off ako. So may day off ako, Tuesday. Anong ginawa mo ng araw na yan? Sumamba ka sa Panginoon. Puri ka. Nakuha niyo po yung point mga kapatid. Sunday, ang araw na itinakda ng Panginoon na tayo magkakatipon-tipon para sumbahin, para sambahin, luwalhati at purihin ng ating Panginoon. Okay pa? Mga kapatid, tingin sa akin. Hinihingi yan sa Panginoon. Hinihingi yan sa Panginoon. Amen. Lord, hindi ako makati ng Sunday. Ay pasok ako. Please. Diba? Kalooban ng Panginoon, mag-take ka ng rest on Sunday. Bakit hindi niya ibibigay sa'yo?
Kung para sa Kanya yung gagawin mo, kaya ka mag-day off ng Sunday. Amen po ba? Amen. Panginoon, bigyan mo ako ng Sunday ng linggo. Aatin ako sa church. Hinihingi yun sa Panginoon. Amen. Lahat. Pinapanalangin, mga kapatid, pati ang trabaho. Panginoon, bigyan mo ko ng trabaho na walang pasok ng linggo. Mas maganda pa nga, walang pasok ng Sabado at Linggo. Amen. Bakit hindi kayang ibigay ng Panginoon? Sabi nga kayo na walang bagay na napakahirap sa Panginoon. Amen. Where's your faith? Amen po ba? Hallelujah. Sa akin pong pagtatapos, ang Exodus chapter 20, Exodus chapter 20, paki-flash na, Brother Renz, thank you. Yung Exodus chapter 20, amen. Diyan po nakalagay ang 10 Commandments. 10 Commandments po yan. Yan po ang 10 utos. Amen? Bago tayo dumating sa 8 verse 10, yung verse 1 dyan hanggang verse 7, yun yung, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Tama? Huwag kang gagawa, yuyukod sa anumang mga larawang inanyuan. At yung third, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon na walang kabuluhan. And that's the 4th commandment. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Kaya mga kapatid, itong pag-atin pa na Sunday, kung talagang susundin natin itong Exodus chapter 20, it is a commandment. Amen? Saan ako? 6 na araw kang gagawa at yung gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos, para sa Panginoon. Sa araw na ito, huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong maliping lalaki, ang iyong maliping babae, at ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Amen. Ngayon mga kapatid, ang 10 utos, malapit na po tayo mga kapatid, bear with me, ang 10 utos ay binigay ng Diyos para gawin. Hindi lang para alamin. Tama po ba? Amen. Israel, binibigyan ko ng utos. Lord, anong gagawin po namin dyan? Wala lang. Ano ba yan? Hindi, kaya nga utos eh. Ang utos, sinusunod. Ang utos, ginagawa. Ngayon, ang tanong, bakit naman natin gagawin ang utos ng Diyos? Mga kapatid, biruin mo, nasa 10 Commandments siya. Sinasabi po ng Diyos dito, if you follow, if you will do my command or my commandment, it will be good for you. Kapag sinunod mo, ginawa mo itong 10 utos na ito, makakabuti sa'yo. Pero kung hindi mo gagawin, hindi makakabuti sa'yo. That's it! Ano naman yung mga kapatid? Hindi niya pinigay na wala lang, gusto ko lang gumawa ng 10 utos. Hindi! Amen? Ginawa yan para ito. Kung susundin nyo ito, kung gagawin nyo ito, makakabuti sa inyo. Nakuha niyo na po mga kapatid. Pero kung hindi mo ginawa yan, it will not be good for you. Amen? Hallelujah. Testimony. Amen? Si Eric Liddell. Siya po ang isa sa pinakamabilis na tao noong 1924. Siya ang pambato ng kanilang bansa sa Great Britain sa sports na 100 meters sprint. Ito po ay takbuhan. Noong 1924, nagkaroon ng Olympics. Ang Olympics po, ito po yung paglalaban-laban ng iba't ibang bansa sa iba't ibang sports. Pamilyar po ba kayo? Mangyayari po yun sa 2028, every 4 years. Amen? Ngayon, yung sports ni Eric na 100 meters sprint ay tatakbuhin o tatapat sa araw ng linggo. Agad-agad, walang pag-aalinlangan na nagsabi si Eric na hindi siya magpa-participate, hindi siya tatakbo sa araw ng linggo. He will not participate because that is Sunday. That is Lord's Day. Ang kanyang desisyon na ikinagulat ng kanyang mga kababayan dahil alam nila kayang-kayang manalo ni Eric sa sport na yon. Alam nila kung gaano kabilis tumakbo itong tao na ito at siya ang representative ng kanilang bansa. At isa pa, yung sports na 100 meters sprint ng panahon na yon ay tinatawag na the jewel of the games. Kumbaga, sa lahat ng sports na lalaruin, yun ang pinakamahalaga. Para bang kapag naipanalo o nakuha ang gold medal sa sport na yon, parang pakiramdam nila na ipanalo na rin nila ang ibang laro. Kaya yun ang sport na mas tinututukan o pinapanood nila yung 100 meters. Tapos yung pambato nila, ito, amen, talagang panalo ito, sure win ito. Si Eric Liddell. Kaya lang malaman ng mga kababayan ni Eric na hindi siya tatakbo
Nagalit ang mga kababayan niya at tinawag pa siya ng ilan na traitor o taksil. Taksil ka, ikaw representative namin dito, di ka tatakbo. Pero hindi nagpatinag at nanindigan si Eric sa kanyang decision na hindi siya tatakbo. Amen? Sa competition na yon dahil tumapat ang event ng araw ng linggo. Para sa kanya, obedience to God was more important than a gold medal. Ayoko talaga, hindi ako tatakbo. Sa inyo na yung gold medal ninyo. Pero may naisip si Eric, makikipagpalit siya sa kapwa niya mananakbo, pero ang tatakbuhin na ay 400 meters. Meron pa lang 100 meters, pero 400 meters na takbuhin. Yung 400 meters kasi ay hindi linggo gaganapin. Hindi linggo yung sabi niya, magpapalit na lang kami nun. Yun kasi hindi Sunday, doon ako tatakbo sa 400 meters. Pero ayaw pumayag ng coach at ng bansa nila dahil hindi yun ang sport ni Eric. Hindi yun ang sport mo. Hindi mo gamay yan. Hindi ka tumatakbo ng 400 meters. Sa 100 meters ka magaling. Yan ang tinatakbo mo. Pero nagsabi pa rin si Eric, Coach, mag-ensayo ako at magtiwala tayo sa Panginoon. Dumating ang araw ng pagtakbo, nagpalit nga sila. Amen. Una, tuwang-tuwa ang mga British dahil naipanalo nung pumalit kay Eric ang 100 meter sprint, nakuha yung gold. Ha? Paano nangyari yun? At pagdating sa 400 meters, ito yung sport na sinalihan ni Eric. Laking gulat ng mga kababayan niya dahil yung sport na hindi naman talaga sport ni Eric ay naipanalo niya. Nakuha niya ang gold medal at may kasama pang bonus. May kasama pang record. Eric Liddell win the gold medal in the 400 meters in a record-breaking 47.6 seconds. Kasi inyo kaya mo tumakbo ng ganun 400 meters, itakbo mo na 47 seconds. Kung binabasa ko ito, amen, sabi pa dito, a distance he had not fully trained for. Isang distansya na hindi naman siya sinanay o sanay. Hindi siya tinrain. Pero mga kapatid, record-breaking. Amen. Maipanalo niya yung gold medal. Amen? Hindi lang niya nakuha ang gold medal, kundi nag-set pa siya ng record. Ako'y naniniwala na hindi po yun nagkataon lang. Yes. Ako'y naniniwala na kialam ang Panginoon. Amen. Inonor ni Eric ang araw ng Panginoon. Amen? Kabaliktaran, inonor naman ng Panginoon ang araw ng pagtakbo ni Eric. Alam niyo mga kapatid, iniwala ko, kung bubuksan lang ng Panginoon yung mga mata, yung spiritual na paningin ng mga tao nanonood doon, baka yung kamay ng Panginoon, di ba? Hawak-hawak si Eric, yung Panginoon yung nagdadala ng Eric. O siguro yung mga tao, siguro yung mga kalaban ni Eric, ano ba yung tao ba yun? Cheetah! Cheetah tayo na. Amen. Grabe naman kabilis yun. Nakialam ang Panginoon. Pero hindi siya trained doon. Dahil in-honor niya ang Sunday, which is the Lord's Day, pinagpala siya ng Panginoon. Amen. Meron pa dito mga kapatid, amen. Naalala ko ito si Brother Pedro. Pero hindi siya tumakbo. Hindi niya kakayanin. May naalala ko sa kanya testimony niya. Si Brother Pedro po kasi nag-movie rider. May isang Sunday na hindi siya umaten kasi kailangan daw niya ng pera pang bilata ng ano? Ang gatas kay Jay. Siya umaten ng Sunday. Ngayon, 2 Sundays ata makalipas. Kwento niya sa akin, Pastor, parang nabanggit ko sa preaching kanina, pero unahin ng Panginoon. Pastor, tama yung preaching kanina. Kasi nung 2 Sundays ago, hindi ako umaten, inuno ko yung pagka-drive. Pero alam niyo, Pastor, ang hirap ng booking. Parang ang tuman, walang gaano pumapasok. Amen? Kaya nangyari, Pastor, nainitan na ako, napagod pa ako, nagsempa ako ng gas. Pero nung next Sunday, umaten ako, Pastor, tapos sinubukan kong bumiyahin, kinabukasan natin, hindi ko na maalala, bumiyahin kinabukasan, ang smooth ng biyahe. Amen. So di ba, lumalabas sa bibig ninyo, kaya matapag totoong salita ng Diyos. Amen. Pangatlo, amen, si Brother Joseph, narinig yung testimony na kanina. Amen? Hindi man siya eksakto linggo pinagpala ng Panginoon, pero may kinalaman ng Sunday. Amen. Kailan siya nagbigay? Sunday. Tapos, sinacrifice niya ang kanyang trabaho para sa church. Ayoko na itong trabaho natin, hindi ako makati ng church. Kaya sinadya ko talaga siya, mag-giving na yung mata. Kailangan marinig nila yung testimony mo.
Kaya mo i-give up ang trabaho para sa Panginoon. Nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Hindi ako naghahamon sa iyo, ito naghahamon sa iyo. Amen po ba? Hindi ako makati ng Sunday, wala ako sa church ng Sunday. Amen? Mga kapatid, ito lang po yun ha. Tatapos na po ako, hindi po kailangan sa akin. Kung gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon, may kinalaman ng Sunday. Pag-uwi mo, may kinalaman ng Sunday, may kinalaman ng Sunday, may kinalaman ng Sunday. Because Sunday is the Lord's Day. Amen. Kaya alam nyo mga kapatid, kapag Sunday, dapat excited tayo. Ang sabi ko, kapag Sunday, dapat excited tayo. Yes! Sunday na naman! Makakatin, may church na naman! Amen. Magpupuri na naman kami mamaya sa Panginoon. Makakapakinig na naman ako ng salita ng Diyos. Amen. Katignan nyo ng Psalms 118:24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Kaya tayo'y magalak at magdiwang. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. Sunday is the Lord's Day. Amen po ba? Hebrews 10:25, last verse, na huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw o araw ng Panginoon. Mga kapatid, ang sabi, huwag natin pabayaan ang pagtitipon. Sabi ko, huwag natin pabayaan ang pagtitipon. Huwag mong pabayaan na hindi ka makakadalo ng araw ng linggo. Dahil yun ang araw ng Panginoon. Yun ang araw para sa Panginoon. Yun ang araw na pinagpala ng Panginoon. At yun ang araw na mas kumikilos at gumagawa ang Panginoon. Sunday. Palakpakan, purihin natin ang Panginoon. Yung mga tayo magsimang lahat. Praise God. Lord, thank you for this revelation. Thank you, Lord God, for your word. Panginoon, salamat. Panginoon, simple preaching, Panginoon, but very practical. May tinuturo ka sa bawat isa sa amin about Sunday, Panginoon. This is not an ordinary day. This is a special day for you, Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Ako'y nagpapaanyaya sa bawat isa ngayong umaga. Kung kayo po'y first time, di mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus, pwede ka ba namin maanihan dito sa harapan? Amen. Hindi po ito pagsali sa isang relihiyon. Hindi po relihiyon. Amen. Ang amin pong inaalok sa inyo. Ang amin pong inaalok sa inyo. Amen. Ay relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. Siya ang namatay para sa atin. Siya ang umibig sa atin. Amen. Siya ang nagpatawad at naglinis ng ating mga karumihan at kasalanan. Amen. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige, kahit ano na lang po, kahit dyan na lang po siya mag-pray. Amen. Hallelujah. Ngayong umaga, ako po'y nananawagan po sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Lord, salamat. Tinulungan mo kong mabuo ang pangangaral na ito. Sunday. Hallelujah. Lord, salamat. Napakahalaga pala ng linggo. Praise God. Mag-altar call tayo. I-commit natin sa Panginoon. Lord, Sunday. Dapat nasa church ako. Amen. Panginoon, yung trabaho ko, sagapan sa Sunday. Tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah. Magkaroon ako ng rest day, ng day off ng Sunday, para makadalaw sa gawain as we God. Praise God, as we God. Praise your holy name, Jesus. Glory, glory, glorify your name. Panginoon, maraming salamat. Today, Lord God, hallelujah, is a special day for you, a sacred day, a holy day for you, Lord. Hallelujah. Banal, banal ang araw na ito, Panginoon. Ito ang araw na dapat inilalaan namin para lang sa iyo, Panginoon Diyos. Hallelujah. Ang aming mga schedule
schedule, Panginoon. Tulungan mo kami na aming maayos. Lord, help us, Lord God, to have a balanced life, Panginoon Diyos. Lord, hindi lang puro trabaho, Panginoon Diyos. Lord, dapat palagi kami may oras para sa iyo, sapagkat ang lahat ng aming pangangailangan ay nasa iyo. Amen. Ikaw ang totoong makakatulong sa amin. Ikaw ang totoong magpapala sa amin, Panginoon. Help us, Lord God. Sunday, it is only for you, Panginoon. This day, Panginoon Diyos, tulungan mo kami na aming italaga ang araw na ito, Panginoon, para lang sa iyo. Panginoon, ang araw na ito ay araw din ng pagtitiwala. Kaya kami narito sa church, Panginoon, kami nagtitiwala sa iyo. May mga alalahanin, Panginoon, may mga problema, pero ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Kaya kami narito sa iyong tahanan, Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Because we trust in you. We trust on what you can do, Panginoon. Hallelujah. Glory, glory, glorify your name. Hallelujah. This day, this Sunday, every Sunday is a blessing day, Panginoon. Hallelujah. The Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, yes, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Tayo po'y magsitayo lahat. Pawitin namin sa Tagalog. Kung sa ngalan mo kami ay sama-sama. Kumikilos ka sa amin, yes, at sa aming pagkaloob at papalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa pagkakataon, pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Muling pasalamatan natin ang ating Panginoon sa wanan ng O Diyos, dakila ka, karapat-dapat kang sambahin sa araw na ito, karapat-dapat kang purihin sa araw na ito, karapat-dapat kaming magdiwang sa araw na ito, karapat-dapat ka, Panginoon, na parangalan sa araw na ito. Ito'y araw para sa iyo, araw na inilalaan dapat sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you glory. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sino kinausap ng Panginoon? Yes. Praise God. Hallelujah. Tinuro ng Panginoon ang kahalagahan ng linggo. Sunday. Amen? Meron po tayong, anong tawag dito? Yung record online, pwede nyo pong i-share sa inyong mga kamag-anak. Sunday, nang maunawaan nila that Sunday, amen, is special, sacred,
holy because it is the Lord's day. It is a day for the Lord. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Palakpakan natin ulit ang Panginoon, Lord. Salamat ang Diyos. Hallelujah. Mahal ang Diyos. Brother Joseph, Praise God, hallelujah, Panginoon, aming namang banal na mga Panginoon sa lahat. Kami po'y lumalapit, nagpapakumbabang puso, Panginoon, nagpapasalamat sa iyong ginawa ngayong umagang ito. Panginoon, maraming salamat din sa bawat pananampalataya na narito, Panginoon, na naglaan ng oras, pinahalagaan, Panginoon, ng iyong araw, Panginoon, O God, ngayong umagang ito. Panginoon, maraming salamat sa muling pagpapaalala sa amin na dapat, Panginoon, tuwing linggo, Panginoon, ay inilahan namin, Panginoon, para sa iyo, Panginoon, O God, upang magpasalamat, upang magtiwala sa iyo, Panginoon, sa iyong mga gagawin sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, na kami uuwi muli, Panginoon, na yung pinagpala, na yung pinalakas, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Ibalik mo muli sa susunod mong gawain. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Paalala lang po, ito pong darating na midweek ay wala po muna tayong gawain. Amen? Kaya magkikita-kita na po tayo sa susunod na linggo at yun po ay Mother's Day. Amen? Ito rin po, hindi lang po Lord's Day, Mother's Day pa. I am inviting po everyone ulit. Amen? See you next Sunday. Ingat po tayo at pagpalain tayo ng ating Panginoon.